Hi everyone! Another day, another vlog with me. Ngayon nga, isasama ko na naman kayo sa aking ganap ngayong araw. Kahit gaano nga kabisi ang person, ay sinisingit ko pa rin nga ang pagbablog. No, need eat rice. We need eat rice. We need to eat rice, baby. No, not that food Not that food. No, we need to eat rice. Sorry, love you. Ngayong umaga nga ay magra-rice with coffee na ako agad. Eddie! Kasi hindi ka nagputik, anak. So, umaga talaga, kahit wala pa nga siyang poops, ay tinatanggalan ko na siya ng diaper. Kasi ayoko nga mababad ng ihi ang kanyang pututoy. At sinunod ko na nga rin dyan ang pagliligpit ng higaan. At pag ganitong sitwasyon nga, hindi na nga uso ang pagandahin ang bed. Ang mahalaga na nga lang ay maligpit. Oh, tingnan mo nga naman yan. Kakaligpit ko nga lang, ay ginulo na naman ng batang yan. Batang Quiapo nga pala, pinapanood namin dyan. Favorite nga namin yan, wala pa nung nasa tiyan pa lang siya. Ngayon nga, sabay nga kami mag-aalmusal. Sinubukan ko ang subuan siya ngayon para nga hindi makalat, pero ayaw talaga niyan. Mas gusto talaga niya na siya talagang sumusubo ng pagkain niya. O diba, tuwang-tuwa yan. Ang gusto nga niya, may sarili siyang plato. At ayan nga, kinukuha na nga niya yung plato ko. O, ayan, sige na. Pinagbigyan na nga ang person para na nga maging masaya. Yung sa bagay, kalat lang naman yan, ay diligpitin na lang natin. Mas maganda nga naman nga na-explore ng mga bata yung mga bagay-bagay para mas mabili nga silang matuto. At mas ma-enjoy nga niya yung food niya dahil nga nadadampot niya kung ano talaga yung gusto niyang kainin. In-enjoy ko nga muna ang pagkakataon na yan dahil nga mamaya ay napakarami na naman gagawin. Mas masarap nga talaga kumain na nananamnam mo yung kinakain mo kaysa naman sa nagmamadali. Tingnan mo nga naman yan, kinukuha pa talaga yung plato. Magana talaga siya kumain guys at sa umaga, kailangan talaga magra-rice siya. Ngayon nga isinusulit ko nga ang pakipagbanding sa kanya kasi nga mamaya magiging busy ako ay ipapadla ko na naman siya dito. Sarap nga talaga kasama yung mga gantong bata kasi nga mabubuhat mo lang siya, malalambing mo lang siya at napakasimple lang na kailangan nila pagkain, tulog, linis. Napakalambing pa naman yan ni Udin. Bunsong-bunso yung atake, napakaklingi. At yun nga, after namin kumain, ay naligo na nga kami. Kailangan nga talaga isabay nga kami maligo para nga pag-alis namin sa tindahan ay isahan lang. Nagmamadali na nga ako sa pagkakataong yan dahil nga napakabilis ng oras. At may customer pa nga tayo na bumibili sa ukay niyan. Tingnan mo at di pa nga tapos ang person sa sarili niya at kailangan na nga magligpit-ligpit dito sa ukayan dahil nga sabog-sabog nga ito ngayon dahil sa kalat ni Judine. At syempre, kailangan mo rin na-entertain si customer sa kailangan niya. Dahil nga, bibili nga siya ng damit yan. Hindi na nga pala puro ukay ang tinda natin dito. Meron na rin dito mga damit na bago, galing sa Lazada. Kasi nga, napansin na natin na hindi nga lahat ay ukay ang gusto. Kaya nga, isa yan sa pinagkakabalahan natin na maghanap ng mura mga damit na magugustuhan ng mga customer natin sa Lazada. Hayati! Lan? Ay nako bebe, hayaan mo naman muna mga fresh ang mama mo. Grabe naman. Ayan, ganyan po ang buhay ko dito sa araw-araw. Parang circus, nakaka-tense. Pero syempre, pinipid pa rin maisingit na sigasuyan sa sarili ko. Bagong bili ko nga pala ito sa Lazada guys. Etong damit na suot ko, medyo hindi nga ako komportable dyan. Isa nga pala to guys sa dahilan ng mga pagsisikap ko sa araw-araw. Ang mabili nga ang mga gusto ko. Syempre kapag kami mga gusto ka tapos hindi naman maibigay ng partner mo, so gagawin mo talaga ng paraan. Alangan naman na porque nagkaasawa ako, yung asawa ko na ang masusunod na hindi ko mabili yung gusto ko, ang gusto niya magtiis na lang ako, ay hindi naman pwede sa akin yun. Mahirap naman kasi na magpilit ka sa partner mo na gusto mo ng ganyan, ganon, tapos ayaw nga niyang ibigay. O kasi mag-away nga lang kayo, gawin mo na lang talaga ng paraan. Ako kasi yung tipong tao na sanay talaga na nabibili ko yung gusto ko. Pero may lalaki talaga na talagang bibilan ka ng mga gusto mo, mga personal needs mo, ibibigay sa'yo kung ano yung mga nagkakasaya mo, mga kailangan mo sa sarili mo.
Pero may iba yung lalaki din na talagang pang budget lang ang gustong ibigay. Pero syempre mas okay na rin yun compare sa lalaki na wala talagang ibibigay sa'yo kahit piso. Yung tipong kahit allowance na lang ng anak niya ay talagang iaasa pa niya sa yung babae. Pero masaya naman ako sa ginagawa ko kahit pagod sa araw-araw. Kasi kasama ko naman yung mga anak ko at kahit papaano nabibili naman namin ang gusto namin. Hindi man lahat nabibili pero at least hindi naman ito pang matagalan, pang habang buhay kasi lalaki rin itong mga bata. Pwedeng yung nangyayari ngayon ay training ground ito para sa kanila, para sa paglaki nila ay may alam sila about sa business. Or pwedeng maliit ito ngayon pero balang araw maging malaki ito at maging family business. Si God lang ang nakakaalam. Hi Pogi! Kisa na! Love love! Pero syempre sa bawat mga ginagawa natin sa career natin ay dapat may progress yan. Or upgrade ba? Syempre hindi naman habang panahon malakas tayo, di ba? Syempre, kung ano yung status natin ngayon, syempre dapat mas maganda, mas okay kapag naging matanda na tayo. Yun lang, opinion ko ha, para sa akin. Pero syempre, magkanya-kanya naman tayong plano sa buhay at gusto sa buhay. May FDS nga pala ngayon guys, or meeting ng mga porpis. Kaya naman, hindi lang nga lang mga estudyante or mga dumadaan ang aking mga customer, pati na nga yung mga nag-FDS sa porpis. Kaya naman, non-stop nga ang aking pagluluto ngayon. Meron tayong banana cue, turon, maruya. Kung papiso-piso nga ang tubo, etong saging ko ay nasa 3,500. Kaya pag napaiubos ito, yun nga ang aking kikitain. Kaya naman, ang kailangan ko lang talaga ay bilis ng pagluto dahil nga ubusan ngayon ang aking niluluto. Dito nga sa aking paghalo nitong pang maruya, grabe, dito nga talagang sumasakit yung aking mga muscle guys. Guys, napapaisip na nga lang talaga ako makapag-asawa na nga lang na afam na galante. Ang sikreto nga kasi dito sa maruya ay talagang dapat makuha mo yung tamang consistency. More halo, mas masarap. Eto nga palang customer ko, nakatutubo na taga-Tinisan. Halos araw-araw nga yan, bumababa. Palagi nga yan nakakabili dito ng merienda. Solo ko nga pala yung gawain dito guys. Pagluto, magtinda, maghugas. Kaya naman, grabe talagang pagod ang katawan ko dyan pagdating ng hapon. Swerte na nga lang talaga kapag nakakaidip sa hapon at kapag napapalitan nga ako sa pagtinda ni Doreen. Pero dapat, bago ako magpapahinga, dapat marami nang nakaluto dyan para naman yung mga customer ay may maya bibili. Kaya naman, hanggat hindi nga ako nakakaluto ng marami dyan, hindi nga ako pwede magpahinga. Mag-aalas 10 na nga pala dyan at katurikat pa nga ng araw. At nang gulay pa nga ang person. Kasi nga, hindi nga talaga pwedeng mawala sa ating menu ang gulay na may sabaw. At pinitas ko na nga rin ito papaya dahil hinog na. Ginataang kalabasa na may sitaw at malunggay nga pala ang aking gugulayin ngayon. Dali-dali nga akong bumalik sa loob dahil nga may tumatawag na nga na customer na bibili. Pinapa-self-service na nga lang natin sila dyan at dahil nga minabali na nga itong gulay para nga mailuto na. Buti na nga lang mga mababait at maunawain nga ang mga customer dito at nakakaintindi. At kahit nga ngarag na ngarag yung pakiramdam ko dyan at kahit pagod na, ay talagang nawawala rin yan kapag ka nakikita nga nasisiyahan yung mga customer. Ayan nga, tuwian na mga nag-FDS, kaya naman sunod-sunod na nga ang nangyayari ngayon, kaya naman busy na nga ang person, kaya hanggang dito na lang yung video ko. Salamat sa pagpanood at salamat din sa mga customer ko na patuloy nagtatangkilik ng aking paninda. Bye! God bless all! Mwah!